At kaugnay po sa ika-4 na impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang issue, kausapin po natin si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Magandang umaga, Connie, and thank you for having me here. Ma'am, may mga nagsasabi sa timing daw ng pagkakahain ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, baka magkakonekta ho yan kasi matapos nagdeklara na nga, natatakbo siya bilang Pangulo sa 2028 elections. Ano ho ba ang tingin nyo dyan? Well, we cannot comment on that, no? In as far as the Justice Committee is concerned, ang trabaho namin is to wait kung kailan ma-transmit ito sa Justice Committee and to conduct the same deliberation and evaluation that we had, similar dun sa nangyari sa impeachment complaint against the President, no? As to whatever is the motive about the filing of the 4th impeachment complaint, we are totally unaware of that. Okay, pero sa nakikita ho natin, parang yung unang 3 at ito pong pang-4 ay parang pare-pareho lang halos yung kanila pong na doon sa content ng kanila pong inihain for impeachment, ano? Meron ho bang limitasyon o deadline sa bilang ho na maaari pang maghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara? Under the rules, Connie, no, wala naman kasing restriction kung ilan ang pwedeng ma-file na complaint for as long as it is being filed within the reglementary period, no? We have to remember, hindi naman nagbago yung Francisco ruling. What operates initiation in as far as impeachment complaint is concerned is kapag may referral na sa Justice Committee. To this date, wala pang referral, no? I think the first 3 impeachment complaints were transmitted already to the Office of the Speaker. Ito namang pang-4, perhaps nasa office pa ng Secretary General, but since wala pang nare-refer sa Justice Committee at hindi pa rin naglalapse yung 10 session days when the Office of the Speaker is supposed to include all this impeachment of complaints in the order of business of the plenary. So I think pwede pa mag-file ng impeachment complaint. Okay, posible ho ba daw na makaapekto kaya sa gagawing pagtalakay ng Justice Committee sa impeachment complaint laban kay VP Sara yung kanya hong maagang pag-anunsyo ng pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 elections, ma'am? I hope it will not affect, no? Kasi sana ma-realize ng mga members ng Justice Committee that this is a constitutional duty that we really have to face, no? This is not a question of gusto ba namin o ayaw namin. This is not a question of pro-administration ba kami o pro-Duterte ba kami. No. This is a constitutional duty na kailangang harapin ng members ng Justice Committee and ultimately by the members of all the members of the House when we already approve or disapprove the committee report of the Justice Committee. Okay, para naman ho dun sa Makabayan Block, taktika raw yung deklarasyon ni VP Sara para mapigilan daw yung pag-usad ng impeachment case laban sa kanya. Ganyan rin ho ba kaya yung nakikita ninyong sentimiento ngayon sa House? Connie, I am very concerned. Alam mo, di ba, ewan ko, tama ba ako? Ito yung naalala ko may utang daw di umano. Allegedly, may utang daw. Ito ba yun? Sa tingin ninyo mga kababayan, ha? Sa tingin ninyo, pag nanalo si VP Sara Duterte, ha? Singilin niya kaya utang ito? Aside sa pambababoy kay VP Sara Duterte, yung mismong utang mismo, singilin kaya nito? Ewan natin. My perspective is as chairperson of the Justice Committee, no? So regardless of the consequence of the pronouncement of the Vice President kahapon and regardless of the motive of the complainants behind this four impeachment complaints already, di ba? Ang iniisip lang namin sa Justice Committee is for us to be able to do our duty in as far as the determination of probable cause supporting the impeachment complaint is concerned, Connie. Malinaw po yan. At may mga karagdagang tanong pa po ang aking partner na si Raffy Tima.
Magandang tanghali po. Kung ano na po yung update dun sa tatlong naunang impeachment complaint laban kay VP Sara? Nabanggit nyo kanina na transmit na sa opisina ni House Speaker Bogie D. Ano na po yung susunod na hakbang doon? Yes, so from the date of So, eto na nga ho, mga kababayan. Alam nyo, ito hindi naman po kaila sa lahat ng mga Pilipino na binaboy, tinarantado ng Kamara ang VP Sara Duterte natin, di ba? Talaga naman sinagad nila sa tingin ko, yung sinasabing ito bang ginawa ni VP Sara Duterte ay isang opensa para hindi siya i-impeach. Una, deserve nyo yan. I mean, deserve nyo ang Kamara kasi tarantado talaga kayo Deserve nyo na ganyanin dahil masama talaga kayo, hindi kayo para sa bayan. Tangina taon-taon may allocation kayo. Sinong taong matino ang maaatim na mabawasan ng PhilHealth, mabawasan para may maibulsa kayo? Demonyo yun. Literally, you are murdering people because sa ospital, sila ho'y walang pampagamot. Diba? Dahil sa ginawa ninyong pagbaboy sa budget natin. Lahat kayo dyan sa Kamara na sumang-ayon dun sa budget na ganun. Pangalawa, even if sabihin na natin ganun, ako naniniwala pa rin ako na merong reason talaga si VP Sara Duterte para tumakbo. Kasi yung konsensya, alam mo, everywhere she goes. Eto, witness ako dito kasi ilang beses ko nakasama ito sa mga events. Yan ang kanyang bukang bibig. Yung pasensya na, nabudol ko kayo, pasensya na. Ilang beses niya yan sinabi. Personal, in a small group and a big group. Lagi niya sinasabi. Kasi, pasensya na rin tayo. Meron talaga tayong OFW na mga prangka. May mga prangka kasing mga OFW which is nakakatuwa. Because of you, yan tuloy, napilitan talaga si VP Sara Duterte. May mga prangka tayong OFW nabudol kami, ma'am, dahil sa'yo, ma'am. Kaliwat kanan Even nga sa mga comment section Diba, may mga nagagalit pa kay VP Sara Duterte na para bagang sinasabi nila, ma'am, dahil naman sa iyo, kaya natin napaupo itong walang kwentang presidente na ito Marami ako nakikitang ganyan. Sabi ko nga, walag na natin sisihin, wala tayong magagawa dyan. Kayo pa rin ang bumoto Even if in-endorse ni VP Sara Duterte yun, kayo pa rin na may hawak ng ballpen, hindi siya. So wag natin sisihin yung tao. Although, marami ang ganyan, which is I understand their feelings because antindi ng frustration Antindi nung yung frustration sa kanila. Kaya nga mga kababayan, this time, totoo talaga itong this time, totoo talaga yung sinasabi ng ilang mga political analyst dyan na maaring ito'y paggaganti sa mga ginawa sa kanya o pagwa-warning sa Congress. Pero, ang pinakamatindi talaga sa tingin kong dahilan ay napagod na siya na marinig at masabihan na dahil sa in-endorse niya kaya nagkaganito ang bansa. Kaya hayaan natin bumawi si VP Sara Duterte sa susunod na eleksyon. Hayaan po natin na gawin niya yung dapat niyang gawin this time. Pero meron pa akong isang analysis yun. Matindi ito. Kaya dapat mandyan lang kayo. Tandaan ninyo, sinabi niya ito, galing siya ng The Hague. May nagsabi lang sa akin ito Hindi ko niya sasabihin kung sino. May nagsabi lang, sabi. Tandaan nyo, galing siya The Hague. Hindi natin alam kung this time ba sumunod na siya sa kanyang tatay o sinabihan siya na it's time for you to run. You have no reason not to run. It is your responsibility to run. 'Di ba kaya nga sabi niya dun sa yung kanyang unang sinabi na talata sa Biblia,
Tayo'y nagpaplano, ngunit Diyos ang nag-ano sa atin. Maaaring sinabi ng kanyang tatay na kita mo sa lahat ng nangyari. Dahil sa'yo yan. At the same time, dahil hindi ka nakinig. Baka this time makinig ka na. Hindi, may nagkwento lang sa akin ito. Hindi ito sinasabi ko, hindi ko sinasabing totoo ito. And maybe, isa yun sa mga dahilan. Baka sinabihan siya, it's time for you to run. Diba? It's time for you na mabawi mo. Yung ano. What do you think? Comment na kayo dyan, mga kababayan. At para sa mga kababayan natin dyan, please share this video, ha. Pagka pinanood nyo to, share nyo na rin po ito, ha. Okay? Love you all. Maraming salamat. Mabuhay tayo, mga kababayan natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit